Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang nilalang na naglalakad habang may hawak na malaking itak, at may isang magkasintahan na nagtatago sa ilalim ng sahig habang takot na takot. Ang kanilang mga kaibigan ay tinapos na ng misteryosong nilalang, at ngayon naman ay sila na ang susunod, kaya pareho silang nagtatago dito sa pag-asang makakaligtas sila. Labis ang takot ng babae kaya hindi siya matahimik kahit paulit-ulit na siyang pinapakalma ng lalaki. Sa halip ay patuloy siyang umiiyak, habang nagpasya naman ang lalaki na lumabas upang humingi ng tulong. Sa sandaling makalabas siya, agad siyang inatake ng nilalang gamit ang malaki nitong itak, at hiniwan niya ang leeg nito habang wala naman magawa ang babae kundi sumigaw na lang dahil sa matinding takot. Sinubukan tumakbo ng babae subalit sa kasamahang palad, sinalubong niya ang malaking itak, at tuluyan ng kinuha ni Lord ang kawawang babae. Matapos noon, may ilang artikulo na ipinakita tungkol sa Charlie's Farm, hanggang sa kasalukuyan, ang sinumang pumunta doon ay hindi na muling nakabalik, at idineklara silang nawawala sa mga pahayagan. Lumipat ang eksena sa isang magkasintahang sina Jason at Natasha, kasama rin nila ang isang lalaking nagngangalang Mick, na tropa ni Jason. Nagpaplano sina Jason at Mick na magpunta sa isang lugar, pagkatapos ay sinabi ni Mick na magtungo na lang sila sa tinatawag na Charlie's Farm, dahil kilala ito bilang pinakamagandang nakakatakot na lugar. Noon ay may pamilyang nakatira doon, subalit napakalupit nila. Dahil doon ay pinatay ng mga tao sa bayan ng buong pamilya, at ngayon, ang bahay na nakatayo sa loob ng 1,000 ektarya ay tuluyan ng inabandona at wala nang nakatira, kaya sinabi ni Mick na siguradong masayang magkampong doon. Pagkarinig nito, pumayag si Jason na pumunta sa Charlie's Farm, at tinawagan din ni Natasha ang kaibigan niyang si Melanie, at niyaya itong sumama sa biyahe. Kinabukasan, dumating ang masarap na si Melanie, dala ang kanyang mga gamit, sinubukan ni Mick na landiin ang dalaga, at agad naman itong nagustuhan ng mahilig na si Melanie. Matapos noon, sumakay silang 4 sa jeep at umalis para sa kanilang biyahe. Mahaba ang kanilang paglalakbay na puno ng kasiyahan at tawanan. Nang malapit ng dumilim, huminto silang lahat sa isang pub at sinubukang alamin ang eksaktong lokasyon ng Charlie's Farm, subalit walang gustong magsabi sa kanila ng direksyon, na labis nilang ikinagulat. Dahil dito, nilapitan ni Mick ang isang matandang lalaki na nagngangalang Blue, at tinanong siya tungkol sa Charlie's Farm. Sinabi ni Blue na maraming taon na ang nakalipas ay nagpunta rin siya doon kasama ang kanyang mga kaibigan, at napakadelikado talaga ng lugar na iyon, kaya pinayuhan niya silang huwag na lamang pumunta doon. Subalit hindi siya pinakinggan ni Mick at lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan, upang pigilan siya. Lumapit ang isa sa mga kasamahan ni Blue kay Mick at muling binalaan siyang huwag pumunta doon. Nagalit si Mick kaya nakipag-away siya sa lalaki. Dahil sa galit, sinabi rin ng lalaki ang eksaktong lokasyon ng Charlie's Farm, kung saan naghihintay pala ang kamatayan para sa kanilang lahat. Batay sa ibinigay na direksyon, malayo pa ang Charlie's Farm, kaya nagpasya silang magpalipas muna ng gabi. Habang nakaupo silang 4 sa tabi ng bonfire, tumanggi si Natasha na pumunta sa Charlie's Farm dahil lahat ng nakausap nila ay nagsabing mapanganib ang lugar. Subalit gusto ni Melanie na pumunta doon upang maranasan mismo ang nakakatakot na bahay. Pagkatapos ay sinabi ni Mick na ikukwento niya sa kanila ang buong kwento ng Charlie's Farm na narinig niya noong bata pa ito. Noong 1980, may isang mag-asawang nagngangalang John at Meredith, na namumuhay ng masaya kasama ang kanilang anak. Ang pamilyang ito ay kilala bilang pamilya ng mga baliw, dahil pumapatay at kumakain sila ng maraming tao na nagtatrabaho sa bukid. Ang pangunahing pinupuntirya ni John ay mga babae, na kanyang itinatali sa kama at pisikal na pinahihirapan. Habang si Meredith naman ang pumapatay sa kanila, at niluluto ang kanilang laman upang ipakain ito sa kanyang pamilya, at ang paboritong pagkain ng kanilang anak na si Charlie, ay tadyang ng tao na masayang-masaya niyang kinakain. Si Charlie ay isang psychopathic na bata na napakapangit ng itsura, at ganito namuhay ang kanilang pamilya, subalit nang magsimulang mawala ang mga magsasaka sa bayan, isang araw ay nagtungo ang ilang mga tao sa bahay ng mga baliw kasama si Blue. Alam ng lahat na sila ang pamilya ng mga baliw, subalit hindi inamin ni John ang kanyang kasalanan, kaya sa galit ay pinatay siya ni Blue, habang mabilis naman tumakas si Meredith kasama si Charlie sa likod ng bahay. Nang pumasok ang mga tao sa bahay upang hanapin sila, nakita nila doon ang napakaraming bangkay ng mga tao na walang awang pinatay. Nakita ito lahat ni Blue kaya agad siyang umalis upang hanapin ang mag-inang baliw. Samantala,
Nagtago ang mag-ina at sinabi ni Meredith sa kanyang anak na tumakas na ito, at nakita ni Charlie ang mga tao kung paano nila tinapos ang kanyang kawawang ina. Pagkarinig sa nakakatakot na kwentong ito, nagsimulang pagpawisan ng malapot si Natasha, subalit ipinaliwanag ni Mick na tsismis lamang ang lahat ng iyon, kaya dapat pa rin silang magtungo doon. Kinabukasan, habang nasa biyahe, tinawagan ni Jason ang kanyang kaibigan na si Tony, at tinanong ang tamang direksyon patungo sa Charlie's farm. Sinabi ni Tony sa kanya na mas mabuting huwag na silang pumunta doon dahil mapanganib ang lugar. Subalit desidido si Jason na pumunta at iginiit niyang sabihin ni Tony ang direksyon, kaya agad ibinigay ni Tony ang lokasyon at pinayuhan din silang maging alerto. Pagkatapos ng kanilang usapan, masaya at sabik na nagpatuloy ang apat sa kanilang biyahe. Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang malapit sa Charlie's farm, kung saan nakasarado ang tarangkahan at hindi na makadaan ang kanilang jeep. Dahil dito ay iniwan nila ang jeep at nagpatuloy na lamang ng naglalakad. Matapos maglakad ng humigit kumulang 2 kilometro, narating nila ang Charlie's farm. Napakasama na ng kalagayan ng bahay, subalit sa kabila nito ay tuwang-tuwa pa rin silang makita ito, at agad silang pumasok sa loob ng bahay na punong-puno ng dumi. Habang nililibot nila ang bahay, napansin ni Melanie ang isang silid na nakakandado kaya agad itong binuksan ni Taba, at nakita nila ang lumang teddy bear ni Charlie na labis naman ikinatuwa ni Melanie. Dahil dito ay nagpasya siyang itago ito, sinubukan siyang bawalan ni Natasha, subalit hindi siya nakinig at inilagay ang teddy bear sa kanyang bag. Nang pumasok si Jason sa isa pang silid, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa sahig. Ito ang mismong silid kung saan pinahirapan ng isang babaeng nagngangalang Amber. Mula rito ay bumalik ang kwento sa nakaraan, nang pumasok ang mga tao sa bahay. Natagpuan nila ang pira-pirasong bangkay ni Amber. Nandoon din ang mga bangkay ng iba pang tao na naagnas na. Nang makita ng mga taga-bayan si Meredith, wala na si Charlie dahil nakatakas na ito, kaya walang awa nilang tinapos si Meredith habang pinagmamasdan sila ni Charlie mula sa malayo. Ito ang buong kwentong isinalaysay ni Mick, na bahagyang nagpakaba sa kanilang tatlo, subalit pinakalma ni Taba ang lahat at pinatulog sila sa kani-kanilang mga silid. Habang natutulog si Melanie kasama ang teddy bear ni Charlie, bigla siyang napagising at nakita ang isang matangkad at malaking lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Subalit dahil antok na ito, muli lamang siyang nakatulog nang hindi ito pinapansin. Kinabukasan, habang nagkakape si Jason, biglang may dumating na 2 pang tao na sina Gordon at Alisa. Nakilala nila ang grupo at sinabi nilang pumunta sila doon upang hanapin ang kanilang mga kaibigan na nawawala ng ilang linggo. Marahil ang tinutukoy nila ay ang unang magkasintahan sa simula ng pelikula na tinapos ng pangit. Gayunpaman, habang nag-aalmusal ay pinag-uusapan nilang lahat ang tungkol sa Charlie's farm. Matapos noon, hinanap ni Melanie ang teddy bear ni Charlie subalit hindi na niya ito nakita sa kanyang bag, kaya sinisi niya si Taba sa pagkawala nito. Ngunit mariing itinanggi ni Mick na siya ang kumuha ng teddy bear. Dahil dito, sinabi ni Melanie na may pumasok sa silid noong nakaraang gabi at marahil iyon ang kumuha ng teddy bear, subalit walang naniwala sa kanya. Matapos noon, naghati sila sa 2 grupo at nagsimulang maglakad-lakad. Habang naglalakad, nakita nila ang maraming abandonadong sasakyan na wala ng anumang bakas o palatandaan ng mga may-ari nito. Subalit sa kabila nito, hindi sila natakot at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Sa di kalayuan, nakita ni Mick at Melanie ang isang hukay na nababalot ng matinding kadiliman at napakabahong amoy. Dahil sa napakadilim, wala silang makita sa loob nito kaya nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad. Hindi nila alam na may isang taong lihim na nagmamasid sa kanila. Napunta ang dalawa malapit sa isang lawa, kaya agad niyaya ni Taba ang dalaga na maligo dito upang maka-score. Samantala, ipinakita naman sina Alisa at Gordon na nakakita ng isang palakol sa labas ng isang bodega. Pinulot ito ni Gordon, subalit dahil napakadelikado nito, inutusan siya ni Alisa na ibalik na lamang ang palakol at isinama siya sa loob ng bodega. Sa loob ay may isang kama kung saan natutulog noon si Charlie, at nang palabas na silang dalawa, biglang inatake ni Charlie si Gordon gamit ang palakol, dahilan upang bumagsak siya at tuluyan ang kinuha ni Lord. Agad na isinara ni Alisa ang pinto upang iligtas ang kanyang sarili at nagtago sa isang sulok, subalit sinira ng pangit ang pinto at pumasok sa loob. Agad hinanap ng pangit ang dalaga, at makalipas ang ilang sandaling paghahanap, natagpuan ng pangit ang kawawang si Alisa at pinawalan siya ng malay. Pagkatapos ay walang awang dinurog ang kanyang ulo gamit ang gulong ng traktora, habang tuwang-tuwa naman ang pangit sa kanyang ginawa. Samantala, labis na nag-aalala si Tony para sa kanyang mga kaibigan,
kaya agad siyang umalis patungo sa Charlie's farm upang tingnan sila. Sa kabilang banda, nakakita naman sina Natasha at Jason ng isang lugar na kahawig ng isang bodega. Dahil sa takot ni Natasha, mag-isang pumasok si Jason sa loob habang naiwan naman ito sa labas. Samantala, masaya naman naglalandian ang dalawang mahilig sa lawa. Subalit biglang natakot si Melanie nang makita niyang nakatayo si Charlie sa kanilang harapan. Agad itong nilapitan ni Taba upang kamprontahin dahil hindi siya naka-score kay Melanie. Pinagsalitaan niya ito ng kung ano-ano, subalit wala itong epekto sa pangit. Sa halip ay patuloy lamang itong tumatawa. Biglang pinutol ni Charlie ang tarugo ni Taba at isinaksak ito sa kanyang bibig, at mabilis na tumakbo si Melanie dahil sa matinding takot. Subalit nakita siya ng pangit at agad siya nitong hinabol. Mabilis na huli ni Charlie ang kawawang babae at ni-wrestling niya ito. Sinubukan magpumiglas ni Melanie, subalit dahil sa matinding lakas ng pangit, nagawa nitong bunutin ang panga ng kawawang babae hanggang tuluyan na itong mawala sa mundo. Kinagabihan, dumating si Tony sa Charlie's farm. Pagpasok niya sa loob wala siyang nadatnang mga kaibigan, subalit nakita niyang nakasulat ang lahat ng kanilang mga pangalan sa isang pader. Kaya agad siyang umalis upang hanapin ang mga ito. Sa kabilang banda, ipinakita si Natasha na naghihintay sa paglabas ni Jason, subalit kahit matagal na siyang naghihintay ay hindi pa rin lumalabas si Jason, kaya pumasok siya sa loob upang hanapin ito. Laking gulat nito nang hindi niya makita si Jason, subalit narinig niya ang boses nito na nagmumula sa ilalim ng kama. Sa takot, sinabi ni Jason kay Natasha na may nakita siyang isang tao doon na may hawak na malaking sandata. Sa una ay inakala ni Natasha na biro lamang iyon, subalit nang dumating si Charlie saka lamang siya naniwala sa sinabi ni Jason, kaya pareho silang nanatiling tahimik habang nagtatago. Bago pa man mahuli ang dalawa, dumating si Tony at nagsimulang makipaglaban kay Charlie, at agad sinamantala nila Natasha at Jason ang pagkakataon at sinubukang tumakas. Subalit madaling natalo ng pangit si Tony, at pinunit nito ang laman sa leeg ni Tony at tuluyan na itong namatay. Pagkatapos ay inatake niya si Jason, at walang awang hiniwan ng pangit ang kanyang leeg kaya bumagsak na lang ang kawawang lalaki. Samantala, habang sinusubukang makatakas ni Natasha, nahuli siya ng pangit. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niyang nakakulong siya. Subalit madali niya itong nabasag at nakalabas. Labis siyang natakot nang makita ang mga bangkay na nabubulok na. Pagkatapos ay nakita niya ang hagdan na maaaring daanan palabas, subalit nang aakyatin na sana niya ito, dumating si Charlie. Mabilis siyang tumakbo at nakapagtago bago pa siya makita nito, at nang makaalis si Pangit, dali-daling sinubukan ni Natasha na makatakas. Bigla namang dumating si Blue at inilas siya paitaas, at mabilis silang tumakbo. Subalit ibinato ni Charlie ang palakol at tumama ito kay Blue, kaya bumagsak ang kawawang matanda. Dahil wala nang ibang pagpipilian, mabilis niyang kinuha ang baril ni Blue, at binaril niya si Charlie kaya napabagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo papunta sa truck. Subalit bago pa siya makasakay, agad siyang sinaksak ng pangit gamit ang baril, at binuhat niya ito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa mundo. Matapos noon, binuhat niya ang bangkay ni Natasha at naglakad palayo. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Mag-like ka na at mag-subscribe kung ayaw mong mamatay. Papadala ko ang killer sa bahay na walang mintis ang abay. Horror rap na may komedya para sa iyong matinding kaba. Pindutin ang bell icon para hindi ka maging bangkay sinta. Seryoso ako, pre, i-click mo na yan ng may kusa. Ang may kusa.